Ang oras po natin, alas 9:07 ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, Pilipinas! Dito na naman po ang inyong barkadang sesyonista. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Live na live po kami sa studio ngayong Sabado ng umaga. Kasama ko din po walang iba ang ating barkadang sesyonista, si Senator J.B. Ejercito at Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys! Good morning, good morning. Talagang Yung mga kasama natin mukhang maraming ginagawa. Busy kayo lahat, busy. No? Busy. At dahil wala kayo dito, pag-uusapan namin kayo. Busy rin namin kayong pag-uusapan. Pag-uusapan din namin kayo. Pero good morning po, sama kayo sa amin. Ano? Good morning. Mga pag-uusapan natin dahil marami pong issue na mga lumalabas na dapat natin pag-usapan at magandang pag-usapan yan para mailahad natin sa taong bayan, mga opinion ng ating mga kababayan at kung ano talaga yung nasa likod dyan. Ano, ha? At siyempre, si paring Pao, siyempre may lakad, si Secretary Remulla, meron ding lakad, importante na. Pero nagbabalik po dito ngayon sa programa, 2 linggo na wala. Tanungin muna natin kung anong mga nangyari 2 linggo na kawala ang ating walang iba, ang ating Master Rider. Yes. Si Senator J.B. Ejercito. Si J.B. Morning. Galing sa Sinulog. Sinulog siya? Ano sinunog? Ba't ka Sinulog. Sinulog. Galing sa Sinulog. Iba yung sinunog siya. Iba yung sinunog. Iba yung sinunog niya. Iba sinunog niya. Okay. Pupunta naman kasi ako sa mga festival mula noon. Hindi pa ako senador. Actually, nung mayor pa ako, kasi nung dinedevelop ko yung aming kapistahan, yung San Juan Fiesta, pinupuntahan ko talaga yung Sinulog, Dinagyang, para makita kung Sandugo, Kalayawan, Panagbenga. So pinupuntahan ko yan para ma-develop namin yung aming sariling San Juan Fiesta. Pero so kaugalian ko na yan, kaya pupunta-punta pa rin ako paminsan-minsan. Pero although mas gusto ko local kasi alam ko lalo-lalo na, di ba kung Jonathan, alam nyo sa Sinulog, dapat yan, religious yan Hindi nila gustong nahaluan to ng politika. Kaya nga as much as possible. Loki ka lang naman. Pag nagpupunta ka, kilala ka namin Nakisama lang dapat tayo sa posisyon. Tapos, sabi ko nga sa grandstand, hindi na ako dapat nagpapa-acknowledge Diba? Kaya lang. Pit senior ka na, pit senior lang dapat. Pit senior lang. Kasi marami na tayong naging kaibigan doon. Lalong-lalo na yung kasama ko si Jet D, taga Cebu, na lagi kaming nagpo-promote ng turismo. So, na-miss ko lang yung Sinulog. Kaya nga, marami daw. Minabuti. Marami. 1 million ang pumunta. Ganun sa Sinulog Talagang, ito yung literally, hindi mo mahulugan ng karayom. Ganun ba? Yes. Kasi naglakad ako talaga, umikot ka, nalakad ka talaga, sumama hindi lang ka talaga. Basta nagpakita sa grandstand, umikot ako, naglakad ako sa crowd. So, yan ang mga sunod-sunod. Pag January, maraming ganyan Dinagyang naman. Nag-umpisa tayo dito Traslasyon, di ba? Traslasyon, Sinulog, tas Dinagyang. Ati-atihan, meron pang ati-atihan. Yes. Kaya... Mas fiesta kasi ng Santo Niño. Yes. Fiesta, no? Tondo. Tondo mismo. Sa Tondo, meron ng Tondo, di ba? Pero Santo meron mong Niño. pista ng Tondo dyan, aside from the... Santo Niño Fiesta. Santo Niño Fiesta. Regular Santo Niño Fiesta. Regular yun. Tsaka pero talagang spectacle talaga, iba yung nandun, nararamdaman mo talaga. Yung kasi talaga lahat nandun, iba yung vibe, iba. At saka iba yung Sinulog. Kaya pumunta ako, para hindi tayo, ako tuwing election year, doon hindi ako pupunta talaga. Talaga pinupunta ako bago. Pag panahon ng eleksyon, hindi ka na nagpapakita. Kasi baka sabihin, may epal ka lang doon, di ba? Siyempre, si JB talagang ito naman talagang una talagang umiikot talaga
si Senator JB. May election man o wala. Oo, dahil sa kanyang talagang mototourism, yan ang advocacy mo. Kasama No? ko rin yung Wiltec Group, actually. Ayun, umikot ka, no? So, yung Wiltec, yun ang motor kayo niya, mototourism na naman yan, no? Yan yung, At, yung biggest motorcycle distribution dealership, distribution company. Pero tumutulong din sa ating mga activities tulad ng Philippine Motorcycle Tourism. Yun. At siyempre, kasama dyan yung pag-iikot mo, yung makita mo rin yung mga kapistahan dito sa Pilipinas. Yes. At Tsaka pagkakataon na, bawa, si Governor marami Gwen man naiwan Garcia. sa Cebu. Makausap na rin yung mga Nagkausap na Cebu rin kami ni officials. Gwen Hindi, Garcia. Gwen. Opo, tinanong ko lang yung kanyang mga pretty programs. Yeah. Ang sabi nga niya, yung nirequest niya sa akin noon, natuwa nga siya dahil naalala ko, ay yung kanyang yung balak na i-relocate yung provincial capital sa Balamban, no, from Cebu City kasi masyado ng masikip Saan ba ang yung Cebu Balamban? City. Ano yun? Labas ng Cebu yun? Yes, Labas yes. ng It's a city. separate, it's a town. Town na, okay. So, paalisin na sa city center, ilabas Kasi na. masyado ano? ng Masyado masikip ng ang Cebu masikip ang Cebu. masyado Ang ng city traffic. mismo. Ang plano nila mailipat yung provincial capital para di ma-spread out yung development, ma-decongest ng konti ang city. Yung area. Kasi yung Cebu City, hindi lang Cebu yun eh. Opo. Mandaue, Lapu-Lapu, grabe na yan. Metropolitan Cebu. Grabe yan. Oo. Talisay. Yung... Hindi, tama rin naman na mailabas na sa city center. No? Kasi yung provincial government naman, ang talagang sakop naman yan. Hindi naman yung mga component highly urbanized cities no? Ang hawak na ng provincial government ay yung hawak niya talaga yun, yung mga munisipyo na, no? At saka yung Under the Balamban, provincial government, yung Balamban, that's where the shipbuilding industry is. In Cebu. In the Philippines, basically. In the Philippines, and in Cebu. And in Also, Cebu. in Cebu. So, malaking pagbabago yun pag may lipat doon. Pag inilagay doon, Madidevelop yung area na yan. Yung towards that area. Pero gaano kalayo yung Balamban from the city center? Should be about 2 hours. 2 hours away. Oh, maganda yung Okay na rin. Ano? Tsaka ang hinihingi niyang assistance yung mga roads papunta ron, yung mga kalye na papunta ron sa Actually, bagong pinakamaganda doon, Sen, Oo. gawin i-tunnel. Kasi mountainous eh. Ganun ba yun? Yung Yung papunta doon, yung pagtawid? Ang Cebu Oo, mismo, oo. medyo makitid na ang divided into two yan, mountain eh. Ganun ba? Oh, yes. Oh, parang may border siya. Ang border niya south mountain. and, north and south. So medyo may range, may mountain range. So, tunneling. Mas maganda tunneling doon. Oo. At maganda kung mailipat talaga ang provincial government. provincial ano? government. At saka para magamit din yung binili ni Secretary Tugade na mga boring machines. Hindi, yung boring machine na binili, di ba, para sa Cebu yun? Pwedeng gamitin. Pagkatapos ng subway, mga 2050. Wala na mangyayari doon. Wala na. Wala na mangyayari doon. Kaya Wala. umpisa na ngayon yun. Ganun. Umpisa na. Oo. Kasi nangangailangan siyempre mga provincial government ng... siyempre, kailangan nila Legacy kagad yan. gumalaw. Legacy project Legacy yan. din ni Legacy Governor Gwen yan pag may lipat niya. Oo. At ikaw naman... Sana nga kailangan ng Cebu, pagtulungan din natin. Yeah. Ang tinutulak ko dyan talaga matuloy yung MRT, Yes, either yes. MRT or yung BRT. Yes. Kasi sobra na ang sigip talaga ng Cebu. Kailangan pag-isipan natin ang mass transit dyan dahil malilit ang kalye, pero padami ang sasakyan dahil sa development. Meron kaming proposal sa Cebu. Yung Metro Cebu, Sen, General, para sa Mandaue, Cebu City at lahat, yung yung suspended na monorail. Hindi yung nakapatong kundi yung suspended. Oo. Ay, kaya ba? Kaya. Oo. Tsaka mas maliit ang nun eh. Mas maliit ang Ang footprint nun. sasakuputin yung footprint. Sa... Kasi pag train, Lalaki. Naglalagay ka ng malalaking mga pero paano to? Hindi poste na to. Hindi na Poste. suspended. Poste lang. Pero suspended type na. Parang sa abroad. Parang Japan. Yung mga airport. Oo, Di ba? oo, Atlanta, oo. Japan, mga ganun. Ba? Maganda yun. Meron kami Metro Cebu. Metro Cebu. That includes Mandaue. Oo. Kasi pag nakita mo Cebu, actually, sa totoo lang. Mas mas traffic kasi sa atin. Masisikip lang. Masisikip kasi ang kalye. Masisikip ang kalye, yes. Tapos sa development, talagang super development yan. abante ang Cebu, no? At least doon sa Visayas region, no? Oo. Kaya kailangan talaga ng bagong development plan. Pero alam mo, si JB, no? Napag-usapan kasi natin mga development na ganyan. Kaya tamang-tama ito doon sa iyong panukala noon na magkaroon na ng... Mass transit. Hindi lang, operation. yung National Development Plan. Kasi pwedeng isama ito sa legislation mo na ginagawa mo. Pati yung dispersal, etc. Lahat. Na dapat po kasi talagang... ito, malinaw na malinaw, nakikita nyo po,
na pagdating po sa pag-develop ng isang lugar, sa ngayon po, dahil wala pa pong batas, wala pa pong development plan, tayo po ay umaasa doon sa inisyatibo at plano nung nakaupo. Lokal. Ano ba lokal? Kung ano yung ilabas ng lokal, kung ano yung plano ng governor, ano plano ng mayor, ano plano ng mga higher officials dyan. Pero hanggat limitado lang ho yan hanggang sa termino nila, okay. no? Hindi comprehensive. Hindi comprehensive. At saka Pag natapos yan, depende na kung Depende matuloy. kung Dito sino lang, pa kita pala, mo na dito lilipat. sa atin, ha? Hindi naman tayo namumulitika, pero dito lang ho sa mga lokal natin dito sa Metro Manila, kitang-kita yun na po, yung ginawa ni Mayor dati, na ngayon, bago na Mayor, kahit maganda, wala na yan, basura na yan, susunod, iba naman, para Hindi meron lang akong yun. project. Yung connectivity among all, kasi hindi naman pwedeng development does not end in your boundaries. Province or area. Hindi naman ganun eh. Hindi, kamukha lang nito, di ba, pinag-usapan natin, yung dito lang mula po Metro Manila, papunta po ng Cavite. Ang Yeah. tagal na po ng project na yan, ano? Alam po natin yung urban growth, urban development pa, ano na ho yan eh, Grabe. palawak na eh, Grabe, no? oh. Napupunta na po siya all the way to Cavite. Cavite is actually now, kung tutuusin mo, ay parte na siya ng Kalakang Maynila eh, no? Sapagkat marami sa nagtatrabaho po dito sa NCR. Nakatira doon. Nakatira na ho, Laguna, Cavite area, pati Bulacan. Rizal Area. Bulacan. Alam mo yun ako, alam mo, si JB kung Jonat, ako medyo, parang medyo nagtataka lang ako, bakit kulang yung development natin eastward? Alam mo yung eastward, yung papunta ng Antipolo, Antipolo, Cainta, Teresa, Yan, Morong, Angono. Baras. Pero actually, Bakit hindi ito kabilis ang development katulad ng papuntang Cavite or Laguna, no? yun dito sa south. Oo, sa talagang, south. for example, tayo, pag tinignan natin, pag galing ka, for example, ng Antipolo, dalawa lang ang pwede mong daanan, di ba? Yung isa, yung Via Marcos Highway, tapos yung isa dito sa Ortigas, ano? So masyado na po masikip. Alam niyo po, mga kasama natin, mga kaibigan natin, pag dyan sila nakatira at dadaan sila dito sa Ortigas, Yari sila doon. 3 oras daw. Nagpaplano na sila, 3 oras bago yung appointment nila, alis na sila. Kasi sa kapal ng traffic dyan, nahirapan sila. May programa for purposes of the Eastern sana. Kasi yung bridge connection natin doon, yung C6 nga dapat workout doon eh. Doon dadaan eh. Ang C6 ba dumadaan? doon na dapat dumaan. Saan ang tumbok ng C6? Tagig papunta doon sa kanila. Sa Angono, etc. Angono. Oo. So, meron dating programa na magdadagdag pa across the Pasig and ng additional 2 or 3 more bridges para yun ang mga connection. Para hindi nagkakakumpulan dun sa 2-3 bridge lang na across the Pasig na nandiyan na ngayon. Ako, isa pa ang iniisip ko, sana maisip lang, masama sa plano, kailangan na po ng mass transit dyan sa paisward. Kung ang tatanungin mo, gagawa na ako, paplano ko na yung MRT. Meron. Or LRT Meron all the way talaga to, all the way to Tanay. Diretso na. Kasi maluwag yung kalsada naman, kayang tanggapin yung mga poste ng LRT dahil yung growth area na yan, Antipolo area lang, ang dami na nakatira. Meron ngayon MRT4 dyan sa Ortigas. Kaya lang ang nakaprograma, yung malalaki na naman na hindi po pwede yun. Oo. Yung malalaki na Poste. trucks at lahat. You will disrupt everything. Hindi mangyari. Kaya yun din yung pinapasok natin. Yung maninipis na poste lang. Yung suspended na naman. Suspended lang. Suspended. Pero tanong dito kasi, alam mo, ang hinahabol kasi natin pagdating sa mass transport is the most amount of passengers per hour. Kaya. Ang tanong dyan, yung bang mga ganong klaseng suspended transport, kaya bang magdagdag ng pasahero ng malakas? So, kasi for example, ito pong kaya nga po sa ibang bansa, di ba, kung Jonathan, JB, malakas ang development or tinutulak nila development ng subway. Yes. Marami nagsasubway. Bakit subway? Kasi ang subway, triple ang pasahero na kayang isakay kumpara doon sa mga MRT type natin. Kasi naman yung MRT, LRT, supposedly light rail yan eh. Light rail. Yun yung mga, kung kapag napunta kayo ng Europa, yun yung mga streetcar lang. No? Streetcar lang ba yung mga ganyan? Streetcar lang halos yan. Parang trambya. Mga parang trambya. Ang talagang mass transit talaga, yung pong mga pang subway. Tsaka Subway, yung mga heavy talaga ang volume. Kung itong mga cars na ito, hindi talaga siya design
yung talagang heavy ang Hindi volume. kaya sa atin. Kasi Kaya trend nga lang, ano alam mo, di ba, yung kumbaga ginagamit. talagang sinatsaga na lang tananan natin, pero andyan na yan. Pero sana nga, madagdagan pa natin. Halimbawa, yung Eastern, kailangan talaga. Eastern magkaroon talaga, na, yung no? papuntang Antipolo, Teresa, Cainta, Taytay, sapagat napakarami din ng ating mga Hindi, kababayan. sobra-sobra ang tao na dyan. nakatira dyan, Yes, ano? sobra. Oo, kaya sana magawan masama sa development Although plan. Rizal naman di naiiwanan dahil I think dapat ma-maintain pa rin yung kanyang yung kanyang nature, yung kasi Yes. ang turismo diyan maganda no, yung Marilake, Yung area, yung area na Tanay, no, ang ganda ng Sierra Madre Mountains. I think dapat medyo kailang i-balance Oo. dapat yung development diyan yung sakto lang. Yung sa mga bayan okay lang, pero doon sa mga bundok dapat mapanatili. Sa tingin ko kakayanin naman si NJB kasi meron naman tayong yung matagal lang ginawa noon pa, Marcos Highway. Yeah. Baka nakakalimutan nyo ha. Marilake. Hanggang Infante na Lagi yun. kong Marilake. hanggang Infante yan. Hanggang Infante na yun. Yung Marcos Highway na po yan yung tinayo na, tagal na. No? Siyempre, Marcos Highway, panahon pa po. Yung nung, Marilake Highway yan Diba? Marikina, Rizal, Quezon. Laguna, Quezon yan. Kaya nga Marilake yan. Malapad yun. At yan ang pinupuntahan Malapad na yun. talaga. Yan ang pinupuntahan ngayon. Naging Tourism number 1 tourism area na ngayon ng Rizal yan. Talagang dinadayo, Dun sa area maraming na yan. coffee shops, maraming Meron ba itong mga restaurants. NJB, tanong ko, ito bang area na to, meron ba itong parang PNR na may right of way ang rail papunta doon sa area? Yung Marilake, yung Wala siguro Wala. Marcos dito. Highway Kailangan, area na yun? kailangan nga, lagyan na ngayon ng boundaries. Meets and bounds. Yung mga malalawak na kalye, lagyan mo na ngayon. Oo, dapat dahil para malagyan natin ng kasi alam mo, sa NJB sa abroad tatanggapin na natin hindi naman po lahat kailangan ni LRT. Yes. Marami po diyan ay train lamang, madali na Mayroong mga stops yan at mabilis kasi makikita mo sa Amerika yan Sa Amerika, yan nagtatrabaho for example sa East Coast sa New York City. Ang sinasakyan ng mga tao, hindi naman LRT ang sinasakyan ng tao doon, train. Trend talaga. Kaya meron silang Grand Central Station Yung Grand Central Station sa New York, lahat po ng mga galing sa ibang mga karating na mga state o mga bayan, doon po ang baksak sa city. Merong Grand Central Station. Train ang ginagamit, di naman po LRT. Baka pwedeng mga ganong Doon sa klase area na yun, solusyon. dapat ganun ang gawin. Pati dito sa atin, baka pwedeng masundan. Kasi malaking bagay sa JB, tama ka na mas marami ang masakay, mas mabilis ang mass transport. Di ba? Alam mo, dito tayo na pag-iwanan. Kaya nga ako'y nalulungkot din. Minsan ako'y nababatikos. Bakit ako nag-take side doon sa mga bangayan ngayon? Sabi ko, kung napaaga itong bangayan Kung bangayan tayo ng bangayan. Ang dami pa natin problemang inaatupag. Ako, dalawa lang sana ang talagang mag-concentrate si Pangulong Bongbong Marcos o itong administrasyon niya. Dalawa lang. Infrastructure at energy. Talagang yan talagang dapat i-prioritize. Kaya lang talagang hindi mo maalis kang John at Director Dodi na naantala ang lahat ng to dahil sa mga bangayan sa politika. Sana nga, kaya nga ako, gusto ko nasa gitna lang ako, hindi dahil ako'y play safe, pero sino pa ang may iwan na tututok sa mga ito? Tulad ng halimbawa, Kung banatan ng banatan. ang infrastructure, ang railway system, yung pong airport system, pinag-uusapan Ports, natin, airport. ports, modernization, lahat ng to, kung sino ang tututok dito, kung sasama pa tayo dito sa kaguluhan to. Tama. Kaya yan ang rason na as much as possible, Sana, gusto ko mag-concentrate wag na, muna rito. No? Kaya nga din sa nakaraang controversial it may be itong BICAM, win some lose some Yes. no? Hindi ibig sabihin masaya ka na lahat natanggap doon sa iyong tinulak sa BICAM. Pero doon sa aking committee na idinipensa tulad ng DOTR, alam ni Kong Jonathan, no? Yung mga nilaban At ho least natin na yung mga priority programs, North-South Commuter Line, yung pong subway system, hopefully Mindanao Railway, tsaka itong South Long Haul, nalagyan ho natin ng pondo at naibalik natin sa priority appropriations. Nung last 2024, napunta yun sa program Ngayon po, nasa program appropriations na. Kaya yung 5 na sinasabi ni Ngisen na priority program, infrastructure, power, agriculture and food, health and education, and then of course yung stability ng ating governance. Yan, tama si Sen. Kasi kung sumama ka sa bangayan, di wala na magtatrabaho. Wala nang matatapos yan. Tama. Wala Kaya nang matatapos ang sa area na yan. concentration natin po dapat, focus natin
ay dito sa infra, no? Malaking bagay kasi. Infra, food. Alam mo, huli tayo kasi sa infra, no? Ang totoo lang po, ang infra Sobrang huli. napaka-importante po, no? Hindi tayo huli. Sobra ba? Huling huli. Sobra And ba? alam mo, nakakalungkot, General Dodi, no? I think, halimbawa, Malaysia, 90s invested heavily sa infrastructure. Para na silang hindi na sila pwedeng sabihin third world eh. Pag napunta ka ng first world Kuala na to, first Lumpur, world no? na, oo. Indonesia, Malaysia, Thailand, Oo. nag-invest heavily in the 90s. Nauna tayong lahat dyan. Nauna tayo lang dyan. LRT natin, railway. Tayo first in Asia, di ba? Kaya lang, Oo. tayo, parang nag-stagnate tayo noong 90s. Sila po nag-invest. Yan, And now, tuloy-tuloy. they are reaping. Oo. Ngayon, inaani na nila yung kanilang yung investments. mga No? investment nila, Talagang no? nakakalungkot man pag galing ka ng Kuala Lumpur, galing ka ng Jakarta, galing ka ng Bangkok. Pag umuwi ka rito, parang napakalayo na nila sa atin. Oo. Ang inaalala ko ngayon, Kong Jonat, Agel Dodi, may bago ko may statistics na nagpadala sa akin. Oo. Na Vietnam will be overtaking us in terms of GDP. Oo. Tapos Ganun, nag-invest ha? sila heavily in infrastructure. Ay, matagal na nauna sa atin ng Kaya Vietnam. nga, Oo, kaya nga, matagal na nauna sa atin dati ang Vietnam. lamang na lamang tayo doon. Oo. Kaya lang, because of their constant push for infrastructure, yung GDP na lamang na, ibig sabihin yung kanilang status o classification from emerging, ano pa yung susunod? Emerging economy, to a... Ibig sabihin, mas magiging attractive ni sila kaysa sa atin. Oo. Kaya hindi tayo pwede na magpahuli. Hindi, mas attractive na talaga ang Vietnam, ano? Ayun na nga po. Kung papansinin niyo Kaya po, nga po. pag alam mo ang comparison naman dyan, sin JB, apples to apples, ano? Ang tanong po dito, gaano kalaki po ang foreign direct investment na nakukuha Hindi, ng Vietnam kontra Pilipinas? Hindi, Ano? nandun na nga tayo. Ibig sabihin, nalamangan na tayo sa FDIs. Oo. Kaya lang, itong nag-aalala kasi ako, Oo. dahil nga dito sa... Yung sa GDP nila. statistics, yung GDP nila. Yun ang... yung 7.1 last year, Oo. per capita 4,700. Tapos yung sa atin po, no, ay... ito Ano yung yung sabi? if correct on Philippines, Vietnam has officially surpassed the Philippines in total GDP in 2025. With a target of 8% GDP growth, it will break away farther. Tanggap na natin, unahan na tayo. naunahan tayo, But oo. it will break farther. sabihin, lalaki pa ang lamang sa atin. Lalaki Kasi pa. nga po, Oo. marireclassify ang Vietnam Oo. from frontier to emerging and a high growth rate. Oo. So yung pong pondo, marami na nga ang foreign investment sa kanila na. Yung ating pong hinihikayat, mas lalong sa kanila po mapupunta. Dumadaan Kaya doon. nga ang sa akin, sana nga po yung ibang parehong grupo, kampo, paayaan nyo na mo tayo Mag-isip. magtrabaho muna ako. Mag-isip. Ako mismo. Sabi ko, ayokong sumali sa bangayan. Concentrate na natin muna tong infrastructure, infra energy, agri, ito mga importante. Ito nga sinabi nga sa Kasi atin ni... napag-iwanan na tayo, huwag naman tayo malamag na lamangan na Huwag naman lamangan. masyado mapag-iwanan. Baka out of the 10 Southeast Asian nations, baka papunta na tayo dun sa last 3. Nakakalungkot. Oo, Laos, Cambodia at ano na ang ano natin. Myanmar na tayo. Ito nga sabi nga ni Emil San Gabriel, sabi niya may MRT po na po tayo, Ortigas Center to Taytay. Meron na daw na tinatayo ng MRT. Hindi, may plano, Emil. Plano pa lang ba yun? Plano yan. Wala pa yan. Wala. Babaguhin yung study niyan, Ganon? Mil. Oo, kasi hindi nga mangyayari na lalagyan mo ng heavy duty na workout yan dahil ang sisikip, unang-una yung Ortigas, masikip yan. Sikip ng kalsada na yan. Masikip na kalsada yan. So, at saka lahat yan, Kailangan elevated yan. puro mga private ang ano na. Nasa tabi. Nasa tabi. Natagiliran nun. Paano mo Walang- expropriate mo yun? Gastos na naman yan. Yun ang problema sa Yun ang kulang sa problema. At saka ako, kulang sa master plan. Oo, at saka ako, sin JB, kung Jonat, kahit sabihin mo nalagyan yan, hindi po pwedeng matigil yung Flow. lalagay natin hanggang Taytay. Yes. Dapat po yan, kung ako tatanungin nyo, diretso Papunta na na po doon. yan, papuntang, Kainta, kung pwede nga, Angono. hanggang Tanay na yan. MRT lang hanggang Tanay. Importante is mobility. Kaya tayo parami na sasakyan. Ngayon, kaya Kasi nga tayo mga Pilipino, nahihirapan na nga tayo mag-public transport, di ba? Kaya mabuti siguro, tama si Sene, once we have a comprehensive plan for transport, connectivity and everything, ngayon pa lang, i-set aside na yung dadaanan. Kasi Tama. otherwise, magiging malaking problema na naman yung right of way, which has always been our big problem. Tama ka. At yan at iba bang mga issue pag-uusapan po namin sa pagbabalik ng executive session ng oras po natin, alas 9:32 ng umaga.
Good morning, Pilipinas! Talaga naman yung mga na technical natin. Ito si Het, napakagaling. Yung mga lilalagay mo talagang parang pambabata yung mga ating intro, ha? Ako po si Atty. Dodulay. Samahan niyo po kami hanggang mamayang ikasabot kalahati ng umaga dito po sa Executive Session. Live na live po kami. Siyempre, andito po yung ating matagal na medyo nagtrabaho ito at hindi namin nakasama. Na-miss namin to. Ang aming pinagpipitagang Master Rider dito sa Executive Session. Alam iba, Senator JC. The one and only. Ang dami, galing sakyan. Sumakay ito si Sen JB na to. Talagang magaling ito. Especially yung two wheels talaga. Yan, talaga. Sen JB, At saka si Congressman Jonathan Lel Cruz. Good morning, boys! Good morning. Morning. Alam mo, siguro, ito pag-usapan na natin yung mga laging sinasabit. Siguro, tuldukan na natin dito sa executive session. Yung issue na laging nilang tinutulak dyan, yung sa budget, yung blanco daw na budget. Ito siguro si JB, paliwanagan natin, ano po ba ang proseso ng sa budget, di ba? Okay. Yung sa budget po yan, nag-uumpisa po yan doon sa House of Representatives sa baba. Nag-hearing po yan, nagba-budget hearing po, nagkakaroon po ng ng examination. Una-una, ang National Presidente, Expenditure Program. ang Presidente nagsasubmit ng National Expenditure Program. Binibigay sa Kongreso. Yes. Ang Kongreso, pinag-aaralan yan, nagkakaroon ng hearing. Pagkatapos doon, magkakaroon na ng, kumbaga, version ang House of Representatives. So, iakyat ngayon niya sa Senado. Ang Senado din, titingnan din yan. Ang pag-aaralan niyang budget na yan. Pagkatapos yan, pupunta po yan sa Bicameral Conference Committee. Yung pong nagsanib na committee members ng Kongreso at saka ay ng House of Representatives at saka Senado. Pagkatapos po yan at nabuo yan, saka lang po ibibigay yan doon sa Presidente. Ang pinipirmahan po ng Presidente at napaka-malinaw na patunay na yung pong General Appropriations Act na batas po yan, hindi po mapipirmahan yan ng Presidente kung may blanco. Hindi ba? Yan, kung meron man, meron ba? Meron bang saan ba naging issue na ko? Kung Jonas yung blanco na yan. Ako, sa pagkakalam ko, doon tinitignan ko yung kumakalat ng mga dokumento. Wala po akong pirma doon, no? At maaring partial yon or imposibleng pumirma ka ng blanco. Sa tingin ko yan, yun yung sa first blanco, version doon sa Bicam. Baka drop. Kasi tulad ng mga kinalat din ng unang nilabas na mga kung sino yung pumirma, may mga kulang doon halos sa pumirma, hindi yung mga authentic na nilalabas. At ay mismo si Senator Risa Ontiveros na isang deputy minority leader. At critic yan ng administrasyon ang nagsabi na walang blanco. At ako rin, sa aking pagkakaalam on my personal knowledge, hindi, yun lang walang blanco. Di ba, malinaw, walang blanco. Hindi pwede pumirma ang Pangulo ng blanco. Kung may blanco yan, hindi daw sa level ng Pangulo natin. Hindi sa level ng executive. Because the executive cannot sign a law where there are blanks, lalo na sa appropriation. So kung meron man lumulutang dyan ng mga blanco-blanco, hindi po nanggaling sa executive branch yan. Working draft yan. Working draft. It's a working draft. Maring working draft yan. Ginagawa pong issue yan. Nagsalita na po si Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi po yan nanggaling sa executive branch sapagkat yan po ay dinagdadaanan yan ay yung pong legislatura. Sila po ang magsasalansan nung budget na yan. Kaya tama na. Itigil na natin yan sapagkat ang pinakamabigat na patunay na wala po yung mga ganyang blank ay yung batas mismo. Basahin niyo po. Hindi naman po hindi naman po nakatago sa taong bayan yung budget. Yung budget po, eto po kami po sa gobyerno, pag naglabas po ng budget, tinitingnan po namin yan, binadownload po namin. Tingnan niyo po, sa Department of Budget and Management website, nandiyan po yung budget, batas po yan, i-download nyo po, naka-open po yan. Alam mo, si Secretary Amina, very meticulous siya pagdating sa transparency. Yung open government, ang sinasabi niya. Tinutulak niya yung open government na ilabas lahat ng gobyerno yung mga papeles na yan. Ilabas po. Nasa DBM website po yan. Tingnan nyo po kung may blanco kayong makikita. Tsaka, at yun ang pinirmahan ng Pangulo, si JB, yung... Hindi niya pipirman yung Bicam report. Hindi niya pipirman Hindi naman siya kasama sa legislation. In the first place, yan, panghihimasok yun. Tsaka una-una, gusto ko lang dagdagan, i-clarify ko lang din, yung mga naidagdag natin
nabanggit ko kanina, no, na kahit papaano yung sa mga railway projects kasi may mga comment dito Naibalik na mo, wala. no? Naibalik mo, no? Naibalik Yung na railway, natin no? siya Oo. sa program appropriations. At isa pa, mula sa Kongreso, paliwanag ko lang how it works, no? Yung pong South Long Haul, ito po yung Bicol Line, no? Yung Bicol Express. Hindi ito yung pagkain, ha? Hindi ito yung po, pagkain. hindi na nga po. Ito na nga yung Hindi ito yung tinutukan natin. gising-gising. Hindi, Hindi yan. hindi, Hindi yan. hindi, Hindi. 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 Ito yung Bicol Line, no? Bicol Line. Yung- Kasi yung line natin ngayon, nasa Lucena na eh. Yung may line na tayo, San Pablo, Lucena. Oh, yes. All the way to Lucena na. Okay. Yung oo. San Pablo, Lucena. Ngayon, meron tutuloy din. na to. Ito na. Tuloy Hindi, ba to? yan yung luma, no? Yung NSCR, North-South Commuter Line, Oo. ano yan, Metro Manila, Okay. Pampanga, hanggang Oo. Clark, hanggang Laguna. Yung South Long Haul, ito yung from Quezon hanggang papunta na ng Bicol to, hanggang Matnog, Sorsogon. Oy, hanggang dulo na. Dulo ng sa Luzon na yan. That was the original line. So, tsaka yung Mindanao Railway System, no? First time na magkakaroon ng Mindanao Railway System. Halimbawa po ito, zero ang nailagay na budget dito dahil nga po ito'y on hold, no? Dahil nga Dahil dun sa nag-pull out loan. yung China. Nag-loan. No? Pero ang sa akin, hindi Pag-aralan natin na. pwedeng pabayaan to. Hindi mo Kung pwede isisiro i-zero. mo yan, Hindi pwede i-zero, no? oh. Yung Project Management Office, yung monitoring, yung Mawawala. Sayang, decision, sayang lahat. masasayang Pati lahat. pinag-aralan, di ba? Hindi, Oo, yung masayang lahat. Meron ng study yan eh. Kaya nga, nilagyan ho natin ng budget. Ako po, bilang nagdepensa ng budget ng DOTR, nilagyan natin ang Project Management Office sa Mindanao Railway System ng South Long Haul para i-prepare pa rin. Ituloy yung mga prerequisites, yung mga requirements, ito po yung monitoring. Na kung sakaling meron na maayos ang gobyerno natin, ang economic managers na mag-take Ready na. over, naka-ready na. Andun na yung plano. Nilaban ho Alam natin mo, yan. talagang Zero yan ang una. Oo. Zero yan. Pero sa Senado, nung yan po yung nalagyan po natin ng pondo. Yung Alam mo- Panay Railways, isasama ninyo. Dapat isama na Dapat rin yan. sama na yung Susunod. Panay Railways. Alam niyo po, dito niyo po nakikita na si Senator JB, talaga po nag-iisip. Sapagkat alam po, ang gagawin, kasi akala po natin, pag naggawa po ng budget o nagawa ng batas, na simple lang, bigyan mong pondo kagad yung project. Ang hindi po nalalaman ng ating mga kababayan, lahat po ng project ng gobyerno, meron po tinatawag na planning stage yan. At yung pong planning stage na po yan, kailangan pondohan po yan. At yan po yung ginawa ni Senator JB, naglagay na po ng pondo para yung pag-aaral matuloy. Di ba? Kasi pag hindi mo ni-ready yan, tama kasi yung JB, kulang tayo sa ganun. Ngayon, Yung preparation. Madedelay na naman tayo niyan. Oo, Further. oo, Hindi tama, na pwede. tama. Hindi, Wala na. kagaya na sinasabi ni Presidente na yung master plan para sa flood control. Meron naman talagang ganon. Oo. Panahon pa ng kopong-kopong, meron na tayong ganon. Ang problema lang, naging pira-pira sa overtime. Pira-pira. Oo. Pinay-pera-pera so? Ayun ang problema. Ngayon, Pinay-pera-pera so ang kailangan ngayon is to update that particular plan, and then yung sinasabi ni Sen JB, nagbigyan mo ng multi-year na allocation para sustainable yung programa. Oo. Hindi yung ngayon okay, bukas wala. Hindi po pwede yun. Oo. Dapat talaga nakalagay sa tama yan. Meron naman kagaya niyan. Ang every administration, meron silang 6-year plan. Ngayon, meron din 6-year plan. Si President Duterte mayroon. Yung previous administrations, meron din. Pero, ang importante doon, makikita mo that there are certain projects na beyond 6 years. Mayroon ng project beyond 3 years, yung term ng Congress eh. So, kailangan work out yan na mabuti yan. And many of these are already there. Ang importante lang, i-update. Tapos, talagang tutukan. Yung ginagawa nga ni na Sen JB na tututukan mo yan. Kaya yung sinasabi natin kanina, bangayan, hindi makakatutok. Pag nagkakaroon Ito ng bangayan. pa tanong ko si JB, Kung Jonathan, Kasi siguro din dapat din magbago yung ating kumbaga protocol pagdating sa budgeting, Kasi tayo, 'di ba? Nasa gobyerno naman tayo. Marami tayong mga proyekto na hindi kayang tapusin sa loob ng dalawang taon, At alam mo yan, kasi kung building lang yan, usually yan, pag napondo mo, 2 years naman yung utilization niya, So, kaya mo itayo yung building sa 2 taon. Pero maraming pinapasok ang mga ahensya na mga long-term projects na hindi kayang matapos within 2 years. Dapat siguro yan. Ito naman, isuisyon lang at kayo mas magaling dito, Hindi naman ako eksperto. Ito lang naman, personal na pananaw ko. Dapat ka siguro dyan, ang DBM mamuno dyan, na kapag ang proposal ng isang ahensya, pagbigay pa lang ng budget proposal, dapat malinaw na ano ba to?
Meron ba to pang multi-year, ano ba to? Pang MICA ba to? Mayowa? Multi-year obligational authority ba to? Or short-term? Para kapag binigay nila yon, dapat yan, pag nag-submit ng mga ahensya, putol-putol na ito, kung ang kanilang proposal ay more than 2 years, naputol na, nabiyak na kung ano yung breakdown ng buong proyekto. Para din makatulong sa DBM kapag prinogram yung kanilang project. Ano? Kasi napakahirap po, nakita ko po ako umikot at pag-uusapan natin. Yung, for example na lang, yung mga ibang mga infrastructure sa probinsya, nabigay yung phase 1, Yung phase 2, nabigay yung wala phase 2, pero hindi naman ito naka-multi-year. So ngayon, yung phase 3, tapos na, more or less, pero hindi matuloy. Kasi wala nang na budget. Naputol na yung budget. Marami po tayong ganyan mga infrastructure projects sa gobyerno na nabibinbin. Sapagkat hindi na isasalansan ng ayos yung funding ng project. So nakikita po natin, nakatayo, nakatiwangwang, pero hindi matapos-tapos at hindi magamit ng taong bayan. Yun ang problema. Di ba? Ano ba solusyon dyan? Dapat ba? DBM-driven ba to? Ano ba ang magandang proseso para sa ganung mga proyekto? Hindi, may mga projects talaga na multi-year. Identified Identify dyan na administrasyon. For example, the train system. Hindi, iba yun. Yun yung mga national talaga, no? Pero may mga departamento na... Ngayon, maski na yung mga departamento, the administration knows it, the department heads cannot just come out with something na hindi alam ng DBM yan. At saka ng presidente. Because the president sets the goals eh. Siya ang nagsasabi, ito yung ating priorities. So pag sinabi niyang solid waste management program tayo over the next 6 years. Ito yung mga programa ngayon, gagawa ka ngayon. 6 years yan. Pag sinabi mong ito, ang gagawin natin irrigation systems over the next so many years, identified mo na dapat yan. Bakit niya sinasabi yan? Because in terms of his of that administration, alam niya ito yung mga gusto niyang priority. So, identified na yan. Pag sinabi niyang food security and ganito-ganyan, identified. Kaya lang kung Jonathan, sa totoong buhay, dito sa gobyerno, pag nag-propose ka, pag multi-year, alam na multi-year yun, hindi naman automatic na sinasalansan as multi-year. Yun ang problema eh. Dapat ito, maging proseso to talaga sa gobyerno, na kapag ang project mo is 3 years or more, automatic ang proposal dapat ng department should be for a multi-year. And the DBM, sila magsasabi noon. Sila magsasabi noon because yun nga problema ano yan eh. Kung minsan nga nilulusot lang ito, hindi namin na multi-year. Kasi ibang proseso ng multi-year eh. Iba ang documentation, iba ang submission, iba requirements. So that is why ang workout dyan, for example, yung mga multi-year projects, etc., even for local governments, meron naman NEDE. DEDA has the regional offices. They have all of this. Boss. DBM has this. DEDA? Meron regional development. Meron regional development councils. Abutan tayo ng ano dyan, boss. Meron regional Pasko dyan. Meron regional development councils. The regional development councils, papasok yan, papunta sila doon. And then sinasalansan nila yan. Nagkikita-kita sila doon eh. In other words, they can identify itong mga ito. And then titingnan nila kung ano yung mga funding requirements niyan, both na kasama national at saka local. Nakikita naman Pwede. sila. Subukan natin, testingin natin kung gaano kadali ang mga sinasabi na ganyan na Pero maganda proposal mo. No. This is not just a proposal. Nangyari na yan dati. Ang problema nga ay yung is the leadership of these agencies na dapat nagwo-work out. This is not an this is a realistic program that happened before. Yun. Nagawa na dati. Kailangan lang gawin uli. Ngayon, kagaya niyan. Yung tungkol sa train, yung mass transit system. Meron ng yan eh. Tagal na may plano. National plan. Why don't we just take a look at these things and work it out? Yun ang sinasabi ko lang. Tama ka dyan, Kung Jonathan. At yan mga ibang mga ganyang insight mo, pag-usapan pa natin yan sabagat kailangan natin muna pagbigyan ng ating mga advertisers. Magbe-break lang po kami. Ang oras po natin, alas 9:50 ng umaga. Number 1. Good morning, Pilipinas! Third segment na po namin. Wag po kayong bibitiw ha. Hanggang mamaya po kami hanggang
alas 10:30 ng umaga. At marami pa po tayong pag-uusapan. Pero ngayon, babati muna kami sa mga ating mga nakikinig. Sino yun? Sino yun? Sino yung daw yung kumakanta kanina? yung... Siya tumano yung boses, Sino? Ha? Teddy Peñoso? Janine Peñoso. Magaling. Ganda. Masyado nakakaano yung Masarap yung boses. hagod, hagod, Oo, matindi. Talagang Parang umaga-umaga. Parang hinahagod ka ba? Parang hinahagod si Pao eh. Si Pao? Nasa Isabela. Ganun Good morning sa mga kaibigan natin sa Isabela. Bati ka. Oo. Ako, bati ko lang si Toto Arboleda, good morning. At siyempre, aming kaklase, batchmate namin, na Hall of Famer inductee for tennis, si Raymond Suarez. At siyempre, yung aking mga kabatch sa DLSU, Leah Batch 23. Good morning sa inyong lahat. Hall of Famer yung aming kasama kasi. Si Raymond Suarez for tennis dito, no? Sa tennis. Tennis. Alam mo, marami naman tayong mga atleta na talagang Hall of magaling. Famer. Babatiin ko lang, aking mga kasama naman, si Pro Tour Regional Director, si Tony Maralag. Lagi monitor sa atin yan, no? Good morning, General. General. General Tony. At saka si Colonel Rolly Onopre, ito na nakikinig din sa atin yan, ano? At Siyempre, saka, Region 2 na rin yan at based sila sa Tuguegarao. Good morning na rin sa ating mga kaibigan doon. At saka alam mo, si Mamba, JB, at saka Mayor T at lahat. Yung mga nandiyan, Mayor Antiporda. Saka pumunta sa Region 2? Sa Isabela? Cagayan. Kasi based sila sa Cagayan, sina Tony. Sila to. Napunta mo ba doon? Ayun. Marami tayo na yung bagabigat. Yun. Ako naman, babati lang at pagpasensya nyo na mga kapatid, kailangan ko lang bumati doon sa ating, kasi umikot ako last week, Nandun ako sa Region 10, Police Regional Office 10. Okay. At siyempre, kasama doon, napuntahan natin ang ating Police Regional Office na pinangunahan ni General Jason De Guzman. Ito, seasoned veteran police officer to. Siya may hawak ng Region 10. At nakita natin, napakaayos. Kasi ito si General De Guzman, meron siyang magaling to dahil meron na itong background talaga. Dumaan na to eh. Nag-provincial director na to. Ito yung mga marami na operasyon na pinagdaanan nito. At nag-PNPA din to. Nag-commandant to sa PNPA. Kaya nga, anong class yan sa... Ang patakbo nito... PNPA ba yan? Anong class? PNPA ito. Kung di ako nagkakamali, medyo bata-bata pa naman. Mga 95 siguro to, 96. Oo. At siyempre, umikot din tayo doon sa mga province under sa Region 10. At maraming salamat sa inyong pagtanggap. At babatiin ko lang yung ating mga nakasalumuha doon na inspeksyon natin na, alam mo, masasabi ko na pag-ikot ko, kahit na kulang. Dapat meron ka iniwan na kinuha ng mga pineapple dyan, bukid nun. Hindi, gusto ko lang sabihin. Agriculture area yan. Na kahit yung mga, kasi importante sa atin na maikot natin yan, sapagkat makita natin yung nangyari. operational readiness ng tropa doon sa mga region. Bawat area, sa pamumuno naman ni Regional Director General Jason De Guzman, nakita natin maayos. Alam mo sa PNP, you make do with what you have At nakita natin sa mga almost probinsya. all agencies. Na pinupuntahan natin at babatiin ko lang ang provincial director ng Bukidnon, Police Provincial Office, si Police Colonel Jobit Kulaway. Ito si Colonel Jobit Kulaway magaling to. Snappy, very snappy. Thank you. Mukhang nag-ikot na naman si General. Hindi, kailangan talaga, Hindi yung mga bayong yan. Bayong. Marami na namang dala. Bayong. Kaya talaga, bayong na naman to. Dala ko ng bayong ng pineapple. Pineapple. Ano pa? Sa Kabigin naman. Kabigin, Police Lanzones pa. May lansones. Wala, di season ngayon. Hindi, dapat mayroon. Di season. Si Police Colonel Benbo Humalon. Talagang boss. Maraming salamat sa inyo. Saka yung napunta ka ng bandang South Cotabato, Lanao, baka yung mga dala ng pigi. Naku, ang sarap ng isda yun. General, General. Ay, masarap yun. Naku, yun ang pinakamasarap na isda. Alam niya, sa Lake Lanao lang yan. Yes. Napakasarap doon. At saka doon sa Kabigin, dapat tinanong mo dyan sina Governor and Congressman JJ. Magpapasalamat ga din ako dito. Muna sa aking mga kasama muna sa pulis, sa Misamis Oriental, siyempre ang ating Police Provincial Office Provincial Director, si Colonel Wilber Salaguste. Talagang ayos din. Ang tropa, ayos ang tropa. Ang problema lang talaga, mga kampo natin, medyo kulang ng yung sa mga kalsada. Medyo, pero okay naman. Pag nagbibisita ka ba
General, nakakausap mo rin ba yung local? Kasi dapat mamaya partnership yan. babatiin ko kung sino yung Dapat mga... dapat partnership Oo, yan. kung Police sabihin at ko. saka yung local government official. Kung sino yung mga nakausap natin. No? Pero probinsya muna tayo. No? Doon sa Cagayan de Oro City, siyempre ang City Police Office ng Cagayan de Oro at ang City Director, si Police Colonel Salvador Radam. Maraming salamat, boss, sa inyong pagtanggap. At siyempre, nagpunta rin tayo ng Iligan, City Police Office, na pinamumunuan ni Police Colonel Jerry Tambis. Nako, puro snappy itong lahat ng mga to. At hindi ko makakalimutan, ang isa pang snappy rin, ang Provincial Director ng Misamis Occidental na pinamumunuan ni Police Colonel Romel B. Magleo. Ang mga snappy lahat to. Pero doon tayo mapunta. Teka muna, Colonel yun, yung Colonel Magleo, kumusta si Governor? Juan Minal. Kasi ang daming namamatay dyan. Eto, ganito Sa totoo lang. Magpapasalamat lang ako sa lokal. Alam mo? Kasi Baka mamaya, unang-una, snappy Hindi, ka may kikwento ko dyan, may kikwento pagdating ni ko, General, pero pagdating sa implementation, tapos ka. hindi, may pagkikwento ko Maraming dyan. problema yan. Ah. Misamis Occidental na yan. Pasalamat lang ako. Siyempre, unang-una, yung ating kaibigan, si Congressman Yevgeny Emano. Ay, Si Bambi. si Bambi. Kong Si Bambi. Si Bambi. Ng Kaibigan 2nd natin District ng Misamis Oriental. At siyempre, hindi ba rin mawala si Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Of At course. maraming salamat kung Bambi Emano sapagkat nagpunta siya. In-inaugurate namin yung aming Regional Internal Affairs Office sa Misamis Oriental. At ito po ay nabuo dahil na rin nung panahon ni Congressman Bambi Na Emano. governor siya. Nung governor siya doon sa si Misamis Governor Oriental. Peter. Panay grupo natin yan. Kaya, Ube. Alam mo, Ube. ito si Team Ube. Team Kung Bambi. Ube. Si Kung Bambi na. Unabia and dati. Ube. Emano. Emano. Nawala na yung si Binaldo eh. Ah, pero, kaya dati pero Ube. kaibigan pa rin natin yan. Si nandun. Si Benjo. Benjo Si Binaldo. Benjo. Pero kasi Ube kasi Ube yan, Ube Violet kasi gamit nila ng boy pa Hindi, si hanggang Dr. ngayon, Emano. Violet, andun nga, nagpunta nga si Kung Bambi, maraming salamat ha. At Kaibigan natin, Kung Bambi. Dahil sa kanya, nagawa yung aming office eh. Ha? Thank Bambi, you, si boss. Peter Unabia. Peter Unabia, si Manok ni San Pedro. San Pedro. Ah. Yes. Talagang ito, at saka ito si Kung Bambi, talagang walang kayabang sa buto. Ay, Talagang mabait. Sobrang bait napaka-simple, ng mga yan. napaka-humble. Kahit si, kahit si Governor Peter Oh, Unabia. si Peter. Kasimple rin. Sobra. yun. Ito mga to, makikita nyo po yung tumutulong pero kengkoy lang, ayos lang, nakakatulong. So, ayos naman, kasi may yung- talab yung tulong, hindi mga mapoporma na wala naman nagagawa. Para batiin ko na rin itong mga pinuntahan ko sa Subic kahapon. Ito rin, batiin ko rin naman, kasama namin si, of course, si Governor Rogelio Roque ng Bukidnon. Ito si Gob Roque, kamukha ito na parang, okay yan. ito, Okay yan. artista parang artista ito. Okay yan, ito okay si Gob Roque. Ano na sila? One Bukidnon. One Bukidnon na sila. One Bukidnon. sila. At siyempre sa Kamigin. Sama-sama Sa sila. Kamigin, pinuntahan ko rin doon. Hindi ko lang nakausap si Kong JJ. Nakausap ko yung anak. Batang-bata Si Gob, pa. si Gob. Si Gob XJ. Xavier Jesus Romualdo. Yes. Governor ng Kawin. Alam mo, napakabait. Good Napakabata pa. XJ, At XJ, alam mo, good iba morning. talaga yung si Gob XJ eh. Yung iba yung pananaw din talaga. May bata rin, no? Kasi medyo forward-looking yung kanyang vision para sa Kamigin. At siyempre, ang top notcher dyan, nung huli namin, walang iba kundi yung ating kaibigan. Matagal nating nilirespeto. Walang iba kundi si Governor Henry Owaminal ng Misamis Occidental. Gob, talagang, alam mo, ito si Gob, alam mo, napakasimple lang talaga dito si Gob, Gob. ayusin mo yung right of way dyan sa Osamis, ha? Medyo ganda mo na mabuti yan kasi nagkakaproblema Alam mo, yung mga tao dyan. sinasabi mo yung kay Gob alam mo, kay Gob, napakabait ni Gob. Simple lang si Gob at saka, alam mo, hindi ito mahilig mag-epal-epal dyan eh, alam mo. Ayusin mo yung Alam construction mo, mo dyan, Gob. Ang importante rito kay Gob, Gob, 2 beses na to muntik na. Gob, 2 beses na, muntik-muntikan na to. Kaya, yun ang sinasabi mo kanina, yung kay Colonel Magleo. Ayusin mo muna yung construction activity mo dyan. Hindi, kilala ko yung si Henry. Matagal ko nang kakilala yan. Si Henry, Oo. Henry. Bait ka. Kabataan barangay pa yan eh. Ganun ba? Oh, yes. Oo. At, Kaya, ayusin lang. Ayusin. Oo. Pero mahusay ito. Si Gob Henry Ominal Sr.,
At siyempre yung, Yung kanyang kanyang anak, congressman, at saka yung mayor ng Osamis. Osamis, ang ano, at siyempre, alam mo, maganda, nakita ko yung Osamis. Yung Osamis, hindi ka maniniwala. Ewan ko, kayo pong magsabi sa'yo, mga taga-Osamis, 3 po ang Jollibee sa Osamis City. Ano? Sabi, progressive. Very progressive kasi 3 Tapos 2 McDonald's. Nakita ko, hindi malaki yung bayan na yung city. Ang nakakalungkot, may mga kilala ko probinsya. Walang Jollibee. Pero, naku, yung mga opisyal. Matindi grabe ang ba? mga gamit. Matindi ba mga Ano gamit? na? Oo. Ay, marami yan. Boss, marami. Hindi ito yan. Dito Ito. sa Misamis Occidental. Babe, Lima pamalakad ni Ito na. Governor o Mindanao. Babatiin ko rin yung mga kaibigan natin Oh. sa Subic Bay Metropolitan Authority, Oh. si Chairman Ed Alino, siyempre yung kanyang mga kasama sa board, si Chelly, Director Chelly, at saka si Director Bert Moso, tapos yung kanyang SDAs, Senior Deputy Administrator si Barney, at yung mga iba nating kaibigan dyan, si Nolan. Yun. Pinuntahan kasi namin Sen at saka Ako General. nagdepensa ng budget Yung yan. Subic, yung Subic. Yung SBMA, kasi Oh. meron isang American group na dating mga FAA personnel, Okay. yung Federal Aviation Authority, and Gusto nilang maglagay doon sa they would Subic. like to put up yung repurposing na aircraft from passenger to cargo. Malakas daw ngayon Doon sa Subic Sa gagawin. Subic. Malakas, Subic, malakas daw ngayon ang cargo At saka operation. dating naging hub ng FedEx Ng dati FedEx, yan eh. sayang nga eh. Sa Subic. Sa Subic, Oo, yes. dating Nawala, hub ng nawala. FedEx yan eh. Well, nawala yung eh. FedEx lumipat sa China, pero China. meron silang small operations ngayon sa Clark. Oo. So, inaayos nila ngayon, yung SBMA, sina Chairman Ed, inaayos nila ngayon yung Sino ba chairman ngayon doon? Chairman Ed Alino. At Ed yung isa pang Alino. inaayos natin yan kung Jonat, no, na kinausap ko na rin si Chairman Ed Alino, Oo. na yung ating pong forward operating base, Yes. no, na dapat ang Navy, Air Force at Army Oo. ay magkaroon, ibalik sa Subic. Yes. Kasi ngayon, Bakit? Nasa mga alam yun? nyo ba na Iba-iba eh. yung Navy, nandun sa Hanjin, yung Hanjin, dating yes. Hanjin, ito po ay meron ng nag-ano Pero dyan, may Subic din ba nag-list. to? Nag-list. Nandun sa kabila po. Nagsasublease sila. Nasa Subic Town. Yes. So, yung dating Hanjin. Hanjin. ay it's about an hour from Subic, no? Kasi iikot ka pa. At ang ano ron, hindi siya prepared kasi siya ay shipbuilding. Shipbuild, yes. Hindi siya ready for a naval base. Alam niyo ba na ang binabayad ng Navy natin ay 1 billion a year? Doon sa Doon lugar na yun. Opo. Nagsasublease sila. Oo. Ganun ba? Yes. Kaya nga, ang aming proposal, yun magbigay ng portion ang Subic. Total, ang Subic is really a naval base. Oo. Yung pong sa Biniktikan, may area doon eh. Oo. May mga may mga battery, may mga Battery. bunkers, Oo, may meron mga kompleto na batteries. Para Doon. mas bagay sa Subic ilagay. Mas bagay talaga. Oo. Hindi ko sa shipyard, hindi sa shipyard. pero doon sa talagang naval base niya. Kasi Yeah. nandun na lahat eh. Yes. Ito, magagawa ka pa. naval base na nga Subic dati, di ba? Kaya Oh, nga yes. Subic naval base. Kaya yun, nga di ba? naka-ready na. Kaya May nga mga na-ready. bunker doon, may mga magazines. Kompleto na sila doon. Kompleto. Sabi ko kay Chairman Ed Ali, isipin nyo kung halimbawa yung 1 billion, sabihin na natin kalahati na 500 million, ibayad sa inyo, may income na kayo, may Nandun pa. mabubuhay pa ang dahil sa naval base. Alam mo, naval maganda base yung sinabi mo si JB ha. Kasi kung mapapansin nyo, yung development ng Clark, mas mabilis, mas malayo na ang development sa Clark kaysa sa Subic. Yun na nga eh. Ano? So, kailangan Na na pag-iwanan. mag-entice ang Subic ng mga investors, magkaroon ng ng population doon sa loob ng Kasi nagpunta ako Subic, medyo, pero kung- pasensya na boss ha, ang Subic parang medyo, Pag-iwanan. medyo pero kulang, kung kumpara mo, ang Clark, ang Subic may tubig. Oo, Mas oo. kumpleto, may nature sila. Oo. Eh, ang Kompleto Clark, sila pero doon. lang. Oo, Pero tama. napag-iwanan, ang Clark, ang daming investments. Alam mo, dati ang Subic dapat natin, ang Subic ang talagang dyan. di ba naalala mo, Sen JB, nung Subic, nung ginawa nila yun, sumipa yan for a time. Yes, Oh, the 90s. Pero naglagay sila kasi doon ng Subic, ng PX. Nung PX yan, sumikat yan. Marami nagpupunta. Pero after that, doon nawala. Parang hindi naman namatay, pero parang medyo naunahan na ng
ng Clark, ano? Pero pagdating sa development. ideal talaga ang Subic bad for that management din kasi. Overtime. May mga Nag-away-away pa dyan. May mga ilang director dyan, Yes. mga naging lessor. Yes, mga ganon, oh. May pinalis na kung saan, naging landlord na rin sila na hindi naman Nag-develop. nag-flourish, Yes. hindi nag-develop. At nasayang. Yan ang dapat gawin ng Subic, i-take back yung mga land o pinalis na wala nangyari para magamit ng maayos. Oo. Actually, Yan. Sana naman si Chairman Ed Alinio. Kaya lang yung meron siya tao dyan, yung tourism head niya, naku, napakasungit nun. Iba. No? Dapat yan Oo. maturuan ng leksyon. Kasi nakaka-turn off sa mga tourism operators. ang pwedeng gawin talaga dyan is yung certain portion, kasi malawak din naman ang Subic. Ibigay mo sa Navy. Ibigay mo sa Navy. yung forward base. Forward base. Talagang workout yan. Yes. Yung Philippine Fleet, pwede na ilagay doon. Tanggalin nyo na Tama. doon sa Severus Group na yan. Oo, Doon sa sayang. shipyard. Ibigay Sayang, nyo. 1 billion, Kung Jonat. Tama yun. And then, of course, iaayos yung airport. Ang Yes. iniisip nila doon sa airport na yan ay Isi-service, anong bayan ang isi-service yan? hindi, pwede Kasi may Clark na eh. Oo. Hindi, yung Cargo. dual Cargo siguro, Sa mga maganda airports. cargo. Yes, Cargo, iba din ang dual cargo. use yan, dual Oo, use. oo. One for the military and one for the cargo. Oo. Pwedeng ma-workout yan. And then, of course, Subic has a lot of things that it can offer Ang for dami, purposes of ang dami. tourism. Pag That, inayos. that includes also, kasi yung pati yung SBMA kasi covers also Morong and others. And then yung Redondo Island na yan, pwedeng ma-redevelop ulit Tourism. yun. Tourism at the same time, ayusin yung infrastructure doon para kasi doon dapat ilagay yung power plant eh. May power plant doon Ganun dapat ba? noon. Oo. Hindi lang natuloy. Alam mo na sorry Kung Jordan, pag-uusapan lang kasi ang power, no? Kasi naalala ko lang, nagpupunta ho kami, for example, dito sa Camiguin, ano? Alam mo, ang problema nila, yung supply. Yes. Kung hanggang ngayon, Ito, tanong ko, boss. Di ba yung mga ganyan, dapat yan, for example, nakakonekta sa grid yung mga yan? Pag nakakonekta sa grid, di ka naman dapat nawawalan ng kuryente, di ba? Yes. Bakit hanggang ngayon sa Camiguin? Kawawa, naaawa ko sapagkat yung tourism, nandun ako noon, boss eh. Magandang Yung Camiguin. tourism ng Camiguin, pasipa na talaga. Ang ganda na eh, kay GovXG, ano? Kaya lang, sabi nga niya, At sayang, nilagyan ko rin ng yung 200 million yung airport nila. Kaya nga to support Sayang, the alam tourism. mo, Kaya lang kuryente. nakatay ng bike kami. Alam mo, number one na problema, kuryente. Brownout doon, minimum 1 hour a day, kuminsan inaabot ng 4 na oras. Mag-o-offer. Ang laking dagok sa turismo yan ng Camiguin. Either renewable kasi meron pwedeng maliliit lang na LNG plants. Pwedeng maglagay doon. 1 megawatt, 2 megawatts, pwedeng na Kaya ang workout. mahal ng kuryente sa Camiguin. Dahil nga, nanggagaling pa ng MISOR yung kuryente. Tapos intermittent. Paano ko ba't hindi malagyan sa grid dito, Kung Jonat, na isama sa grid? Mahal din kasi yung Hindi, pero sabihin, yan naman ang trabaho po andali lang NGCP. Trabaho nyo po yan. Whether mahal yan o hindi kayo kikita, obligasyon nyo po na lagyan yung ating mga isla, isama ninyo sa grid. Hindi ho rason nyo sabihin yung mahal. Ang laki-laki na kinikita ng NGCP. Wine-workout naman. Di ba? Private yan. Sino ba nasa likod ng NGCP? Ang problema ganito. Oo. Maglalagay ka ng linya, wala ka namang power plant. Oh. Wala ka namang idadaan sa linya. Yun ang nagiging problema. So, kaya nga si Secretary Lutilla, yung kanyang energy development plan, pagsamahin po ninyo yung paglalagay ng linya at saka yung idadaan sa linya. Kasi yun ang nagiging problema eh. Kagaya ngayon, meron dito sa backbone, Sambales papuntang Pangasinan at Bataan. Nag-grid. Nag-grid. 5,000 ang kaya ng grid na yan, 5,000 megawatts. Wala naman nakakadaan. Wala naman power plant yan additional. You know, the problem with us is ganito. Dapat pinapaliwanag ito ni Secretary Lutilla at saka yung mga power producers. Noong panahon ni President Duterte, nasabi na naging deficient tayo in terms of power, 12,000 megawatts. Ang nagawa lamang noong panahon over 6 years is 2,000. Ngayon, so may kulang pa tayong 10,000 megawatts. Pumasok ang Administrasyon Marcos. We were expecting that we will be needing
another 3,000 or 5,000. So, 15,000 you're talking megawatts about na. 15,000. Ilan na naitayo ngayon? Oh. Wala Eh, ang pa. kailangan Ilan? dyan, meron kang Wala. power plant. Oh, otherwise, Para may ilalagay kang kuryente doon sa doon linya. sa linya. Diba? Oh. Ilan na yan? Hindi, kaya nga yung pinupoint out ni Secretary Kong Jonat. Tutilla yan. Oh, Secretary Lutilla. And the power producers. Hindi, kaya nga, Oo. kung yung kinupoint out ni Kong Jonat, sinabi ko kanina, dalawa lang talaga yung dapat natin talagang i-priority. Oo. Aside from infra, power. Power. Tama po, nakakalungkot, no? Yung ang kailangan natin mga power plants dahil kulang na. If we want to develop and compete with our ASEAN neighbors, dapat tayo maglagay na kasi kami deficit na nga tayo, halos kulang na lalo na pag mga Pag peak season. sumipa tayo, di tapos. Talagang sakto-sakto lang eh. Dapat talaga magtayo na ng mga power plants. Kasi nga ito ang problema, Sen JB eh. Yung nasa power sector, talagang inaantay niyan yung kulang. Kasi yung kulang, Gusto doon nila. sila nagkakapera. Doon sila nagkakapera. Ang style dyan, Yes. kumbaga, gugutumin kita Yes. para pag ako nag-propose sa'yo, ito presyo ko, tanggapin mo. Yes, Kainin mo kasi wala ka ng kuryente. Yun ang totoo niyan. Wala kang iba. Kaya dito sa Pilipinas, boss, ang ating kuryente dito, walang excess because the power producers don't want to put up the plants. They want to hold the government hostage to a high rate. Yun ang problema. Dapat Kaya nga dito yan. buksan ng gobyerno yun sa ang lahat dapat, ng yun ang- player ang energy sector. Yes. Wag niyo pong wag niyo pong i-cartelize. Kaya Diba? Kaya kaya nga nga dapat- sinasabi ni Sen, dapat i-amend na yung EPIRA law na Yun. Oh. Ilang beses ko na paulit-ulit. Alisin na yan, boss. Alam niyo yung EPIRA ro, Baka cartel law yan, hindi Eh, hindi cartel law. talaga. Cartel law. that was Cartel, passed in oh. 2001. Wow. No? Nagmadali, Bigyan natin ng nagmadali yan. history. Minadali ito. Yes. Dahil sa brownout. Hindi, Yun, hindi, di ba? hindi yun. Hindi yun. hindi. That was, panahon ni Ramos naman yun. Iba naman ang PPA naman ang Okay ating naman style doon. kinarga Oo, nun. Kinarga natin kahit hindi Yes. natin ginagamit. Oo. Si Pedro Ramos naman ang iniwan. Oo. 2001, past June 2001 ang EPIRA. EPIRA, oo. President Erap stepped down in office January of 2001. Oo. So nirush nila yan. Oo. In 6 Habang months. bulag doon, habang Imagine, bulag. Oo. nung June. Oo, tinira. June Oo. 2000, July 2001, pinasang EPIRA. Yes. Oo. Hindi yan kasi pinapayagan ni President Erap kasi nga, nakikita niya, Ika-cartelize. ika-cartelize. Ang intention supposedly ng Oo. EPIRA, no, to lower down the cost of electricity, mag-encourage ng competition, Yes. no? Privatization ng Napocor power plants, yes. yung Transco, Transco. no, yung NGCP ngayon, Yes. yung Yung sa grid, distribute, yung yung grid. grid, Mm. yung mga distribution. Yes, yes. So ipa-privatize to para magkaroon ng competition, mapababa ang kuryente. Presyo ng kuryente. Oh. Nangyari po yung Napocor power plant privatization. Pinagbili yung Transco din, no? Panahon ni GMA na ito. Oo. Yung mga distributorship, no? Oo. Nangyari po lahat ng privatization. Ang hindi nangyari, pagbaba ng presyo ng kuryente. Oo. At saka Pero yun ang nangyari. alam mo kung bakit, boss? Affordability. Ano nangyari? at Alam mo kung bakit, boss? Kasi yung initial na plan ni Presidente Erap na maganda. Presidente Erap noon, ha? Ayaw niya payagan Ang kasi punto ganun. niya is Yes. ihiwalay yung sektor na yung apat na kumbaga component ng energy sector na yan. Maiwalay lang. Hiwalay yung grid, hiwalay yung transmission, hiwalay ang Power power generation, generation, hiwalay ang distribution, at saka hiwalay ang retail. Hiwalay dapat yan Hiwalay sa dapat. 5 na Tama. aspeto. Walang kumpanya na dapat umaapak sa anong On any one of those. nangyari ngayon, yung mga kumpanya nung batas, nung ginawa, pwede na po ngayon ikaw, nagbebenta ka na, nagagawa ka na ng power, pwede mo pa ibenta. So ano nangyayari? Yung ginagawa mong power, Ikaw rin nagpe-presyo, ibinibenta mo rin na mataas. Ano mo, na-hostage eh. Oo, Hindi, kaya yung itong EPIRA Tapos nawalan ng government balance. Balang-bala na. Kasi in-out ng government eh. Wala Nawala na yung gobyerno government eh. Hindi ang sinabi doon sa EPIRA, government cannot get into this particular sector. Oo. Alam mo, Pati yung sinasabi natin na security plan for government. At tama. any given Wala na. time, dapat Wala meron. na. The government cannot put alam up. mo, walang pinagkaiba itong EPIRA doon sa Tubig. water. Sa Sa water. tubig. Pareho yan. Pero pag-uusapan po natin yan dahil kailangan natin mag-break. Ang oras po natin, alas 10:17 ng umaga. Good morning. Maganda po ang usapan, Opera. Nagbabalik po ang inyong programa, Executive Session. Last segment na po namin. Huwag kayong bibitiw hanggang alas 10:30 po kami ng
umaga ngayon at ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre kasama pa rin po natin ang mga magigiting na mga kasama ko rito sa executive session, ang ating Master Rider. Talagang expert po sa pagsakay. Walang iba, Senator J.B. Ercito at si Congressman Jonathan De La Cruz. Good morning, boys! Good morning din kay Mayor Nonong Palomar ng Tapas sa Capiz. Ito sinasabi niya, sana yung Panay River Integrated Development Program ay may implement na kasi matagal na to, 40 years na ito. Ito yung ayusin dapat na power, irrigation, and malaki. Malaking bagay talaga pag yung infra maganda. Yes. Kahit sa probinsya. Yes. Congratulate ko Malaking na bagay kahapon talaga. nakita ko sa post ni former Senate President Minority Leader Frank Drilon sa Iloilo, in fairness Yung Halaur. si Drilon, yung kanyang ginawang highway, no? Yes. Ngayon sa Halaur may bago. Meron. Sila ni Kong Jam-Jam, tinunig Jam-Jam. Yes. Natapos ang ganda ng highway system. Ang ganda doon. ng Iloilo. Ayusin lang nila dapat yung fairness, ng Iloilo, boss. Ayusin lang nila dapat yung dalawang Alam mo, hindi, pero yung dalawang flyover doon. Flyover Pero, Paalon-alon. ano ba gagawin doon? Kasi nakatayo pa hanggang ngayon. Sana, gibain nyo na yun. Lagyan na ng bago. Ayusin na yun. Tumatagal lang yung traffic doon, no? Pero ang ganda naman ng Sayang, development. In Ang fairness Iloilo, kaya, boss. Kay Hindi ako si magtataka. Senator Drilon, Yes. ha? Oo. siya nagdala doon. Never kaming nagkasama niyan. Oo. No? Lagi akong, nung siya Senate President, Si nasa FFD, minority ako. the big man. Nasa minority ako. Nung nag-majority naman ako, nasa minority Minority naman siya. siya. Pero in fairness to him, no, ang laki ng naitulong na gawa niya nung paglalagay ng infrastructure sa Sa Iloilo. Iloilo. Yes. Ang daming mga hotels, Yes, no? yes. Alam mo, ang Negosyo Iloilo, hindi ako na buhay, magtataka ang kung Iloilo. ito ay humabol sa Cebu pagdating sa development, ano? So at least for Panay Island, kasi makita mo talaga ang ganda ng mga infra nila, ano? Yun lang dalawang, except for the two flyover na sana Saka magawa na. inaayos na rin nila yung Inaayos na ba yung flyover, di ba? yung port nila. Meron silang dalawang ports na inaayos doon, and then may i-connect na rin sila dyan sa Guimaras at saka sa Bacolod. Oo, ano, So, ang ganda ng development talaga dun sa area na yun, ano. Pero ito, bago lang tayo, siyempre, ang programa, baka matapos na tayo, no? Pag-usapan lang natin, ano impact nitong TRO doon sa COMELEC printing ng balot? Ano mangyayari ngayon? Wala, Ang sabi TRO ni, ngayon yan. sabi ni Chairman George, tuloy-tuloy na daw. So paano? Ano ba yun? Babaguhin na? Yung dalawang na hindi nasama, isasama. Yung Tapos yung mga dapat na nag-withdraw na, aalisin na. Oo. So babaguhin na uli itsura ng balota. Ganun ba ang mangyayari? That's the last one. Last na ang gagawin nila. Ngayon, kung meron pang idadagdag, kasi meron pang mga ibang party list, yung mga national lang naman, ang Hindi, pero kung ang maapektuhan. mangyayari, for example, hindi ba sila kasama sa petisyon sa Supreme Court? Hindi ba sila kasama? Hindi, yung Idadagdag yung sa iba balota. kasi may mga pending eh. May mga pending. Pero wala na- pang desisyon ng Wala Korte pang Suprema. desisyon ng ang So Supreme paano Court. yun? Alangan naman TRO pa uli yun, maubusan tayo ng oras sa Hindi, pag-ipresa. kaya nga, Monday is the last day sinasabi ni Chairman. So, Monday, kung meron pang mga may include doon sa TRO, ang suggestion na lang doon, ilagay na lang sa huli. In other words, hindi mo na kailangan baguhin yung the bulk. Oo. Halimbawa, merong Bago. halimbawa, Para hindi lang masayang. yung halimbawa party list 100 na. Di gawin mong 101 yung susunod na TRO at lahat. Kung ang senador mayroon ng 80, di gawin mong 81 para matapos. Hindi, babaguhin pa na itsura ng balota. Kasi Para ma-work out magdadagdag ng bago, di ba? Ilagay Parang na ganun lang nila. mangyayari, di ba? Kaya tingnan natin kung ano last magiging itsura. Kasi madidelay eh. Last na daw ang Monday, sabi ni Chairman. Last na. Last na talaga based on the TRO ng Supreme Court. Tsaka may latest pala, no? Naipasa na po na yung recommended natin, sponsor na ako no, sa BARM elections postponement for 3 months, no? Kasi compromise na ito dahil pinihin natin both sides. So Yes. yung Bangsamoro Transition Authority, halos 7 years na sila, no? Yes. Pero syempre binigyan din natin ng time. Bagamat dapat nang magkaroon talaga ng eleksyon, kaya lang marami pang mga issues na kailangan i-resolve. Of course, yung ang pinaka-primary consideration natin yung peace, no? Oo. Within the region, matagal na natin nilaban yan. Ang pinag-uusapan dito sen yung parliament, no? Yung parliament. Kasi yung yes. local at saka yung national natin, Sabay. hindi naman. Yung parliament, yung Bangsamoro Transition Authority. Yes, yun lang. Pero yung mga local government, etc., tuloy to. Yes. Tsaka yung mga senatorial, Ang etc. proposal supposedly noong una, 1 year postponement. Oo. Kaya lang, Masyado sabi naman ng iba, masyado matagal yun. Yes. So,
sana Lalo nangyari pa, may ang decision gusto ko Supreme Court. sana, And that Alisin na will- Sulu, that- no? may mga kailangang Yes. issues na i-resolve. Gaya nung sa Sulu. Sa Yung Sulu, Wala yung Sulu. Wala Oo. yung Sulu, tapos may 8 munisipyo na Ni sinama. Hindi, na tawag noon, na Na-integrate. orphan, no? Na wala silang probinsya. Yes. So, kailangan mag-create muna ng province para sa kanila. So, may mga issues pa na kailangan i-resolve, kaya nga sana maiayos muna to bago magkaroon ng eleksyon. 3 months. So, 3 months ang nasa committee report, pero ako sana, I wanted 6 months kasi 1 year yung sa House para compromise, sana 6 months. Pero sa Ano ba ngayon, to? Batas pareho to? Magiging amendment eh. Hindi, pero amendment. batas ba ito pareho? Batas. CNJB? Amendment. Tapos Amendment. magbabay ka muli ito. Parang Magbabay ganun, ka, yes. Ito ba, ano ang chances nito, CNJB, na maipasa yung sinasabi ng postponement? Ano ang chances na maipasa ito? February 18 Hindi, baka na. iabot naman yan. So, kung 3 months ang sa amin, sa Senado, 1 year sa House. So, tingnan natin. Baka magkaroon ng compromise yan. Maaaring maging 5 months. Pero or ano 6 ba months. sabi ni Tingnan na. Presidente? Ano ba ang... Ang- may sense ba si Presidente? O Ang ano sinabi? recommendation kasi kay Presidente is postpone ng 1 year. No? Postpone, okay. Pero ano says si Presidente? Nila Payag ba sa Secretary postponement? Galvez at Oo. ng iba doon. Oo. Kaya lang, yung mga ibang local naman, gusto Ayaw nila matuloy yun. na. No? So, ang hirap eh. Balancing nga, karamihan balancing Pero act. ito naman- Pero ang primary consideration natin, yung talagang yung kapayapaan sa lugar. No? Kasi alam mo, halos 50 years yung secessionist movement, kaguluhan dyan. So, yun ang mga kinukonsider natin. Ang malaking issue lang naman natin ito sa JB is the parliament. Ano? Because this is the first time Magkaka-eleksyon. Magkaka-eleksyon. magkakaroon ng eleksyon. No? But Tama. yung lokal, dati na yun eh. Di ba? Yung sa BARM, yung Yes. local Itutuloy, election nila. tutuloy naman yun. So Tutuloy. tuloy yun. Ang talagang issue, tama nga si Kong Jonat, only on the issue of the parliament. Yes. Ano? Dahil Sana- hindi unang-una, first time, at siyempre medyo Transition authority nga yan eh. nagkaroon pa ng Supreme Court decision na wala ang Sulu. Oo, yun ang doon medyo mabigat eh. sa BARM kasi ang mga taga-Sulu hindi bumoto doon sa BARM, ano? Kaya yung plano nung una ni Gob Sakur na tumakbo noon medyo naudlot nga sapagkat nawala na nga ang Sulu doon sa BARM. Meron MR ngayon. Magkakaroon ba? Sino nag-MR? Sulu. Ang Sulu. Sinasabi na dapat isama sila. Dapat sama sila. Ba't sila bumoto ng hindi sila isasama? Hindi. Pero kasi, pag sinabi, yung tungkol dun sa pagboto nila Oo. ng no, is the sense of their, Ang sinasabi lang naman dyan sa batas, if your province, if your municipality, if your local government is majority Muslim, kasama ka na. Ha? Oh, yes. Ganun ba yun? Yes. So hindi tama. Tignan mo, mali ang decision ng Korte Maski Suprema. na bumoto ka ng no, Oo. natalo naman yung no eh. Yes lahat, Hindi, tsaka- natalo yung no eh. Tsaka mahirap dyan, Kong Jonat, isang lugar yan eh. No? Baka mamaya magkaroon pa ng later on, wag naman sana, na magkaroon na naman ng secessionist na naman dyan or later on kasi sabihin, ba't hindi kami sinama dyan? Oo. So, yun ang mga dapat dating tiplayin. Actually, si former Senate President Big Zubiri nag-pass ng panukala na isama ulit ang Sulu dito sa BARM kasi siya ang siya actually ang author nitong BARM law no. So ang daming masalimuot na problema to pero hopefully magkaroon tayo ng Sana nga maayos ma-solve na yan sapagkat maraming consequences. Yes, Yung marami. mangyayaring eleksyon na ito Marami. dito sa BARM. So, pasensya na mga boys. Yes. Pasensya. Baka mag-overtime na naman tayo. Yes. Dumami na naman advertiser natin. Kaya magpaalam na tayo. Mag-umpisa ka na, Kong Jonat. Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Itong yung kaibigan Jonathan De La Cruz. JBS na po muli sa susunod rin magkikita-kita muli tayo. Mabuhay. At sa ngalan po ng aming mga kasama sa executive session, sa ngalan po ni Secretary Boying Rimulya, Ambassador Teddy Boy Locsin, si paring Edabier at paring Pao Capino, ako po si Attorney Dodo Dulay, nagpapasalamat sa inyong pagsama sa amin dito sa executive session. This executive session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!